Nagpaalala po ang Energy Department sa kung hanggang magkano lang dapat ang presyo kada litro ng petrolyo bago ang nakaambang oil price hike sa Martes. Pero sa isang gasolinahan sa Aurora, halos 100 piso na ang litro ng diesel. Na ayon sa may-ari nito, ay dahil umano sa mataas din nilang kuha sa supplier. At mula sa Quezon City, o mula sa Quezon, nakatutuklay si Darlene Kai. Darlene? Pia, hindi nawala ng pila sa buong maghapon yung ilang gasolinahan dito sa Quezon City tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Philcoa. Dahil yan sa pagkukumahog ng ilang motoristang magpagas bago yung panibagong dagdag singil ngayong linggo. Yung ilang gas stations tuloy na ubusan ng langis. Patuloy ang gantihan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. At bukod sa mga nasasawi, apektado rin ang digmaan ng langis sa gitnang silangan. Ilang oil facilities ang tinatarget o nadadamay sa mga pagsabog. Paralisado rin ang paglalayag partikular sa Strait of Hormuz, ang kipot sa Persian Gulf na kontrolado ng Iran. Dahil walang makalayag na mga tanker ng langis, patuloy ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo na dama rin sa ating bansa. Kaya mahigpit na abiso ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis mula March 6 hanggang bukas March 9, hindi dapat lagpas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel dapat hanggang halos 70 pesos lang at ang kerosene di dapat hihigit sa 100 pesos. Babala ng DOE, bawal ang hindi otorisado at hindi nakaschedule na taas presyo sa petrolyo bukod pa sa hoarding at iligal na bentahan ng langis. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng publiko na i-report sa otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtaas presyo. Para matiyak na nasusunod yan, may mga pulis na nag-iikot sa ilang gasolinahan ayon sa post ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero sa gasolinahang ito sa Aurora, ang dating 58 to 63 pesos kada litro ng gasolina at diesel, pumalo na ngayon sa 73 to 97 pesos. Paliwanag ng may-ari, wala raw silang control sa presyo dahil nakadepende sila sa presyong ipinasa ng mga supplier. Ang pagtaas po ng presyo ay beyond control po yan ng mga retailer na katulad namin. It all comes down from the distributor. Sila po ang nagko-control ng presyo. Sinusubukan naming kuna ng pahayagang DOE kaugnay rito. Sa Quezon City, 3 gasolinahan sa Commonwealth Avenue ang naubusan na ng langis. Sa isang gas station sa Fairview, puro 00 na ang nakalagay sa price board, maliban sa isang klase ng gasolinang may natitirang supply. Wala na po kami ma'am, diesel po and then 91 po, unleaded po. Ang meron po kami ngayon ma'am, 95 na lang po tayo. Opo. Isa na lang. Pagtitiyak naman ng Bureau of Customs, 2 buwan pa naman po yung ating supply. Hindi dapat tayo kabahang kagad. May kakayanan naman po kaming bisitahin yung ating mga warehouses po o yung depot na tinatawag ng mga oil companies upang mabigyan po namin ng kaalaman din po ang mga taga-Department of Energy. Magsasama-sama po kami upang hindi po magkaroon ng artificial shortage. Sa ngayon, tumitingin na raw ng mga alternatibong pagkukunan ng petrolyo ang pamahalaan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, naghain ng resolusyon sa pagbuo ng task force na magbabantay sa presyo at supply ng petrolyo. Pia, kanina lang nagkaroon na ng supply yung mga gasolinahan na nakuna naming naubusan na pero hindi pa rin lahat ng klase. At sa mga inikutan naming gasolinahan, Pia, dito sa Quezon City, bawal yung pagbili ng langis na ilalagay doon sa mga drum o malalaking container para maiwasan yung mga nag-hoard. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.